Ang nilalaman ng ating video. ¿Qué le pasa? Atrás suyo hay alguien. ¿Cómo que atrás? ¡Me cago en la puta! Eso está bien, pan. Doon magbulay. Astagfirullahaladzim. Mula sa video ng batang napunta sa gitna ng kalsada, ang nakakatakot na multo sa Omegle hanggang sa aswang sa labas ng tent, naririto ang 6 na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Nitong mga nakaraang araw, maraming mga viral video sa internet ang nagpapakita ng mga kapabayaan ng magulang na nagiging sanhi ng kapahamakan ng sarili nilang mga anak. Ang susunod namang video na ito na inyong mapapanood na nakuhanan noong June 18, 2024 sa bansang China, ay hindi ko masabi kung talaga nga lamang bang nakaligtaan ng ina ang kanyang baby habang busy ito sa pagpili ng damit o sadyang napabayaan talaga. Panoorin ninyong mabuti ang makapigil hiningang susunod na mangyayari. Makikita sa video na habang hawak-hawak ng kanyang ama ang stroller ng bata ay busy naman ang kanyang ina habang namimili at tumitingin ito ng damit. Makalipas lamang ang ilang sandali ay umalis ang kanyang ama at binitiwan nito ang stroller, bagay na hindi napansin ng ina ng bata dahil napaka-busy nito sa pagtingin ng mga damit. Dito nga ay makikitang unti-unting gumugulong ang stroller papunta sa pinakagitna pa mismo ng highway o kalsada. Mabuti na lamang at napansin ito agad ng mga paparating na sasakyan kaya bumusina ito ng napakalakas upang mapuko ang atensyon ng napaka-busy nilang mga magulang. Agad namang tumakbo ang kanyang ina na bakas ang takot at pangamba nito sa kaligtasan ng kanyang anak. Mabuti na lamang at ligtas at hindi nasaktan ang bata. Ang video namang ito ay nagmula sa TikTok username na MFco, na kung saan, habang nakikipag-chat siya sa dalawang hindi niya kakilala online sa pamamagitan ng apps na Omegle, ay bigla na lamang may napansin at nakita itong nakakatakot na pangyayari buhat sa background ng dalawang estranghero. Ang pag-uusap nila ay nagsimula ng hulaan ni MFco kung taga saan ang dalawa niyang kausap. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, ang normal nilang conversation sa isa't isa ay nauwi sa katatakutan. Panoorin ninyong mabuti. Hola. Hola muchachos, ¿cómo andan? Para, yo ustedes los conozco. Pues a Argentina no hemos ido, ¿eh? Sí, yo los conozco. ¿Vos no te llamas Javi? ¿Y vos sos Juan o no? ¿Son de España o no? Mi nombre lo pone ahí, que es mi cuarto, pero... ¿Son de España o no? ¿De Madrid? Sí. Sí. Sí, yo que ustedes no lo Pero podrás estar la IP. crean. ¿Tienes nuestra IP? ¿Eres de esos que buscan la IP y esas cosas? ¿Qué hace? Este pavo. Chicos, ¿les puedo hacer una consulta? ¿Ustedes qué estaban haciendo en su casa? Pues nada, Esperar, que ahora vamos a salir de fiesta. estoy solo en casa y le he invitado. ¿Solo? Sí, solo. El gato. Bueno, con él. El gato que está abajo. No ¿Qué le puede pasa? ser, chicos. Yo vi que esa puerta que está enfrente se movió. ¿Cuál es esta? ¿La de Javi? ¿Sí?
Yo vi, no, yo vi que la puerta que está enfrente suyo se Ah. movió. Ya, Esa de ahí, nada. Nah. Le juro que Imposible. vi que esa puerta se movió. No, mira. Mira, Ah, nos está vacilando, o sea. No, chicos, no, yo lo vi con mis propios ojos, yo vi que esa puerta de manera lenta se abrió y luego se cerró bruscamente, chicos. Nos intenta meter miedo, No, no les estoy mintiendo ni por mucho menos, por favor, yo le juro que por mis ojos, por lo que más tengo en mi vida, que esa puerta se movió. Muchas veces no. Imposible, no hay nada. Así que, y mi gato está abajo, es imposible que se mueva nada. Nos está vacilando esto. Literalmente es el típico. Se ha quedado pillado. ¿Qué le pasa? Atrás suyo hay alguien. ¿Cómo que atrás? ¡Me cago en la puta! Makikita sa video ang kusang pagbukas ng pintuan mula sa background ng dalawang estranghero sa Omegle. Sinabihan at binigyan ng warning ni Emifko ang dalawa, subalit sinagot siya ng mga ito na walang ibang tao sa kanilang bahay kung hindi sila lamang dalawa. Tumayo at lumabas naman ang isang lalaki upang mag-inspect subalit wala naman siyang nakita na tao. Nang bumalik naman ang lalaki, maya-maya pa ay makikita ang pagsulpot ng isang shadowy figure mula sa pintuan na nasa hallway sa kanilang background. Nang itinuro naman ni Emifko ang nakakakilabot na nilalang sa dalawa, ay laking gulat at takot ng mga ito sa kanilang nakita sa hallway. Dala ng kanilang takot ay nagtakbuhan ang mga ito papalayo sa kanilang kinauupuan. Bigla naman nawala ng signal at na-disconnect na sila sa Omegle. Hindi naman matatawaran ang naging reaksyon ni Emifko, dala na rin ng kanyang takot sa kanyang nakita. Matapos naman itong mag-viral ay agad itong pinagdebatihan at pinag-usapan ng mga viewers. Marami ang nako-confuse kung anong uri ng nilalang ang kanilang nakita mula sa background ng dalawang estranghero. Aksidente nga bang nakuhanan ng camera ang isang supernatural na pangyayari? Kayo na ang baalang humusga. Marahil pamilyar na kayo sa sleep paralysis o yung tinatawag natin ito sa Tagalog na bangungot o binabangungot. Ang sleep paralysis ay yung kondisyon na kung saan ay nagising na ang diwa natin pero hindi tayo makagalaw, makapagsalita at tanging higaw at ungol lamang ang tanging nating nagagawa. Sa kondisyon na ito, ay gusto nating tumayo at humingi ng tulong sa ating kasamahan sa bahay na gisingin o itayo tayo subalit wala tayong magawa. Ang halimbawa na lamang nito ay ang tunay na karanasan ng lalaki na ito sa video na inyong matutunghayan. Panoorin ninyong mabuti. Maririnig sa video ang malakas na pag-ungol ng lalaki habang ito ay nakakaranas ng sleep paralysis o bangungot. Tila ba humihingi ito ng tulong subalit hindi siya makagalaw at hindi makabangon. Ang isa pang video clip na ito na naganap ng ibang gabi naman, ay mas matindi kumpara sa una. Dito ay may makikita ng kababalaghan na marahil ito ang dahilan kaya siya binabangungot. Panoorin ninyong mabuti. Nakita nyo ba yun? Makikita sa video ang isang black mass o figure na nasa ibabaw ng kanyang katawan habang nasa higaan siya. Kadalasan, marami ang nagpapatunay na mga dumaranas ng sleep paralysis na may nakikita silang dumadagan sa ibabaw ng kanilang katawan o sa kanilang dibdib ng isang demonyo o aswang na may nakakatakot na itsura. Ito ang sinasabi nilang dahilan kung bakit hindi sila makagalaw at makapagsalita habang nagaganap ang sleep paralysis o bangungot. Ang isa namang babae na ito ay ibang klase ang dinaranas na bangungot. Baka hindi demonyo o aswang ang dumadagan sa kanyang panaginip o bangungot. Kayo ano sa palagay ninyo kung ano ang nangyayari sa babae na ito?
Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ayon kay Michael, nagsimula siyang makaranas ng kababalaghan matapos itong makipaglaro ng Ouija board sa bahay ng kanyang kaibigan. Ayon pa sa kanya, maaaring aksidenteng nakasuman siya ng isang demonic entity na nasundan siya matapos siyang umuwi ng kanyang bahay. Habang sinubukan naman niyang i-record at ikwento ang nangyari sa kanya ng partikular na araw na iyon, ay eto ang nakakakilabot sa kanya na nakuha na naman ng kanyang camera. Panoorin ninyong mabuti. So I've had a lot of weird stuff been happening lately, and I can't. Hello? Isang boses ng bata ang bigla na lamang nagsalita at kanyang narinig. Ayon naman kay Michael, walang bata siyang kasama sa kanyang bahay. Hindi rin niya alam kung sino o saan nanggaling ang boses na kanyang narinig. Kaya naman matapos ang nakakatakot na insidenteng ito, ay nag-set up siya ng mga static camera sa buong paligid ng kanyang bahay dahil sa pagbabaka sakali nitong may makukuhanan ang camera ng mga patunay ng paranormal activity. Makalipas lamang ang ilang araw, nang kanyang nire-review ang isa sa footage ng kanyang static camera, ay eto ang nakakakilabot na kanyang natuklasan. Dahil sa mga kababalaghang nangyayari, nagdesisyon si Michael at ang kanyang girlfriend na magsagawa ng Ouija board session upang malaman nila kung ano ang dahilan ng mga nangyayaring kababalaghan sa bahay ni Michael. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang mangyayari. R. E. Here. Oh my god. Goodbye, goodbye, goodbye. Oh my god, I don't want to do this. I don't want to do this. I'm freaked out now. Oh no. Hold on, hold on. Was that upstairs? Oh my god. Maririnig ang misteryosang kalabog mula lamang sa kanilang tabi habang isinasagawa ang Ouija board session. Ito ay sinundan pa ng nakakatakot na malakas na tunog na nanggagaling naman sa itaas ng hagdanan. Nang kanila naman tiningnan ang hagdanan, bigla na lamang nakarinig sila ng malakas na footstep na tila ba may bumababa na isang hindi nakikitang nilalang sa hagdanan kaya naman napatakbo ang dalawa sa kanilang takot. Nasundan nga ba ng isang demonyo si Michael dahil sa paglalaro ng Ouija board? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa sikat na YouTube channel na Seror. Matapos mabalitaan ng mga ghost hunter na ito ang pagpapakita ng isang aswang sa tubig sa haunted lake na ito, ay agad nila itong pinuntahan upang magsagawa ng investigasyon. Pagdating nila sa nasabing lugar ay agad silang nagsagawa ng ritual upang makipag-communicate o isummon ang nasabing aswang. Makalipas lamang ang ilang sandali ng kanilang isinasagawang ritual ay hindi naman sila nabigo dahil bigla na lamang sumulpot ang nasabing nilalang. Panoorin ninyong mabuti. Ada yang nongol. Masih di sana, masih di sana. Saya coba. Aduh, ketangkep nggak? Pasti ketangkep dong. Aduh, mana sih sosoknya? Nah, itu ketangkep. Kok kayak gila sih? Ngeblur. Apakah ini karena kabut? Kok ngeblur? Nah, itu dia. Ini yang tadi kayaknya, yang deket tenda. Assalamualaikum warahmatullah. Kita coba susulin deh.
Makikita sa video na matapos nilang magsagawa ng ritual at isumun ng nasabing nilalang ay bigla na lamang may sumulpot na isang nakakatakot na nilalang na malapit lamang sa itinayo nilang tent. Hinihinala nila na ito ang sinasabi ng mga taga rito na aswang na madalas magpakita sa lugar. Ini kalau saya terangin hilang nggak ya? Ini nunggu di sana sih. Ini sosoknya apaan? Doang belum lagi. Astagfirullahaladzim. Saya bakalan coba kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Malah lari. Ang isang tribo namang ito mula sa Indonesia na kakatuklas lamang ng grupo ng Urban Explorer ay sinasabing may mga delikadong miyembro ang tribo. Ang tribo ay tinatawag nilang Mantvive tribe na naninirahan sa loob ng mga kuweba. Ang kadalasang kinakain ng tribo na ito ay mga prutas, isda at iba pa upang mabuhay. May kakaiba ding anyo ang mga tribo na ito na kung saan ay kapansin-pansin ang mahahabang buhok nito. Ayon pa sa kanila, ang haba ng kanilang buhok ay dumedepende sa magiging ranggo o katungkulan nila sa kanilang tribo. Mas mahabang buhok, mas mataas ang magiging ranggo nila. Mapapansin din sa tribo na tila ba hindi welcome ang outsider sa kanilang lugar. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli nating kwentuhan.